Magandang umaga o gabi mga kaaswanga at isang mapagpalang araw po sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gabriela, 35 anyos at kasalukuyang ninirahan dito sa Northern Samar kasama ang aking pamilya. Gayunpaman, hindi po ako tubong sa Marnon o Waraya. Nagmula pa ako sa lalawigan ng Siquijor, kung saan doon nanananahan ang buo kong angkan. Taga-Samar kasi ang aking napangasawa at napagpasyahan naming dalawa na sa lugar nila kami bubuo ng pamilya. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hango sa tunay na buhay. Karanasan po ito ng aking abuelo na itago na lang natin sa pangalang Lolo Tikboy, na isang tanyag na antingero sa Kabisayaan, partikular na sa lugar ng Siquijor at Capiz. Hindi lang basta ordinaryong antingero ang aking lolo. Taglay nito ang katangian ng 3 landas bilang isang albularyo, espiritista at tagapamagitan sa kalikasan. May kakayahan itong makipag-ugnayan sa mga elemento na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Bukod pa sa aking mga nabanggit, may isa itong espesyal na katangian na talagang kinatatakutan ng mga nilalang na nagkukubli sa dilim na tinatawag nating aswang. Taong 1965 sa panahong ito ay nasa edad na lamang na 25 ang aking lolo. Sa murang edad bilang isang binata ay taglay niya na ang titulo bilang isang pinakabatang antingero sa kanilang lugar. Nagmula si Lolo Tikboy sa angkan ng mga manggagamot. Higit sa lahat, nananalaytay sa pamilya nila ang dugo ng babaylan mula pa sa kanilang mga ninuno. Bawat henerasyon sa kanilang angkan ay may hinihirang na pinuno. At sa panahong iyon, ang ama ni Lolo Tikboy ang namuno sa angkan na si Papay Anselmo. Nagtataglay ito ng pambihirang agimat, ang mutya na nagmula sa kambal na ahas, ang mutya ng trabungko, taglay din ni Papay Anselmo. Ang medalyon ng Trispico Roma na dating nasa ilalim ng pangangalaga ng mga naunang antingero mula sa kanilang mga ninuno. Ang pinakauna umanong tagapangalaga sa medalyon ay isang babaylan na lola ng ama ng aking lolo. Halos ilang dekada na ang nagpasalin-salin ang medalyon sa tuwing may hihiranging pinuno sa aming angkan. Ang pamilya ni Lolo Tikboy ay kilalang kilala sa bawat kasuluk-sulukan sa bayan ng Siquijor. Naging matunog din ang pangalan ng kanyang ama sa parte ng Capiz, kung saan bantog ang mga aswang. Madalas noon maglakbay ang Papay Anselmo niya sa malalayong baryo. Ilang araw itong nawawala at minsan naman inaabot ng mahigit kalahating buwan bago bumalik sa kanilang lugar. Tanging ang ina niya na si Mamay Mirna ang bukod tanging nakakaalam kung bakit kailangan pang maglakbay ng kanyang ama. Aniya, isa raw itong misyon na matagal ng bahagi ng kanilang tradisyon. "Ngayon ba alis mo, Anselmo?" tanong ng ina ni Lolo sa kanyang asawa. "Oo, Mirna. Ngayon ang nakatakdang araw ng aking paglalakbay patungong Katimugan. Sa mga kalawang gabi, ikabilugan na ng buwan kasi. Umaasa sa akin ang mga taga-baryo na mapupuksa ko ang gumagambalang nilalang sa kanilang baryo. Nagkausap na kami ng kapitan na sa 3 gabing pagbilog ng buwan magsisimula na naman silang sumalakay. Kailangan ko ng kumilos bago pa sila makapaminsala." Tugon naman ni Papay Anselmo. "Tikboy anak, ikaw na bahala sa nanay mo . Tulungan mo siya sa panggagamot sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong natin. Naituro ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko sa panggagamot. Tandaan mo, isa ka ng ganap na antingero balang araw. Ikaw na ang susunod sa aking yapak. Ikaw ang hihirahing nabangong pinuno ng ating angkan. Ipapamana ko sa iyo ang medalyon ng Trispico Roma bilang tanda na ikaw ang bagong hirang. Bantayan mo rin pala ang mga kapatid mo. Alam mo naman anak na maraming nilalang ang galit sa ating pamilya. Sige na, aalis na ako. Ikaw na bahala dito sa bahay." Dagdag pa ni Papay Anselmo sa aking lolo. "Opo tay, ako na pong bahala kay nanay at sa mga kapatid ko. Mag-iingat ka po sa iyong paglalakbay. Gabayan ka nawa ng bathala." Sagot naman ni Lolo Tikboy. Umalis noon ang ama niya bitbit ang bag na gawa sa dahon ng buri.
Naglalaman ito ng iba't ibang uri ng mga gamot na mismo siya ang may gawa. Mga sandata na puno ng orasyon at ang matatalas na kampilan na busog sa orasyon na ginagamit ito pamuksa sa mga nilalang na walang tigil sa paghahasik ng lagim. Nay, tila batid ko na po ang dahilan kung bakit naglalakbay si ama. Ngayon lubos ko nang nauunawaan ang gawain ng isang pinuno. Saad ni Lolo Tikboy sa kanyang ina nang makaalis ang Ginoo. Mabuti naman kung ganon. O siya, sige na. Ihanda mo na yung sarili mo. Maya-maya lang idarating na mga parokyano magpapagamot. Tulungan mo ako sa panggagamot. Araw-araw ganoon ang sistema ng kanilang pamumuhay. Gamot dito, gamot doon, hilot dito, hilot dyan. Ang buhay nila ay nakalaan upang maglingkod sa mga pasyenteng may iniindang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng doktora. Bawat pasyente ay magkakaiba ang kondisyon. May pinaglalaroan ng engkanto, sinasapian ng masamang espiritu, binarang at kinulama. Ang ganitong uri ng sakit mula sa mga nilalang ay kaya nilang lunasan. Ilang mambabarang at mangkukulam na ang bumagsak sa kanilang mga kamay. Ang itim na salamangka o mahika ay hindi umuubra sa taglay nilang karunungan sa panggagamot. Nasa panig nila ang diwa ng sinaunang babaylan at tagapamagitan sila ng mga diwata ng kalikasan. Kaya kinatatakutan ang pamilya nila ng mga taong umanib sa kaliwa. Gayunpaman, may mga nilalang pa rin ang balak silang durugin. Ang mga makakaliwang manggagamot na minsan na nilang nakaharap sa pamamagitan ng tagisan ng espiritual na kapangyarihan. Si Lolo Tikboy ay minsan nang naengkwentro ng mga aswang noong biktimahin ang buntis nilang kapitbahay. Ngunit hindi niya ito nagawang paslangin gawa ng hindi pa siya noon ganap na antingero. Bagamat nasugatan niya ito ng malubha nung magpang-abot sila sa kasagsagan ng gabi, wala noon ang kanyang ama sapagkat nasa kalagitnaan ito ng paglalakbay. Nung tumuntong siya sa edad na 20 ay doon na siya binasbasan ng kanyang ama na magiging isang antingero. Tinuruan siya kung papaano makiisa sa kalikasan at kung papaano buhayin ang mga agimat at mutya gamit ang sagradong dasal mula sa aklat ng karunungan ng kanilang mga ninuno. Natuto siyang kilatisin ng iba't ibang uri ng mutya at kung ano-anong mga katangian nito hanggang sa pagkalooban siya ng kalikasan ng mutya ng kidlat. Isang agimat na namumukod tangi sa lahat. May kakayahang makisimpat siya sa kalangitan. Ang pangunahing landas nito ay humatak ng kapangyarihan mula sa libu-libong bultahe ng kuryente sa kalangitan. Nagbibigay ng pananggalang na maging kabal ang kanyang katawan. Nay, magpahinga na po kayo. Ako na po ang bahalang gumamot sa mga natirang pasyente. Huwag niyo pong abusuin ang mga kamay mo. Wika ni Lolo sa kanyang ina matapos nilang malapatan ng lunas ang ilang mga pasyente na galing pa sa malalayong lugar. Halos buong maghapon nila ginugol ang kanilang mga sarili, mabigyan lang ng lunas ang mga taong nagpapagamot. Inuuna nila ang mga mayroong malubhang karamdaman at hinuhuli naman ang mga pangkaraniwang sakit. Mabuti pang anak, medyo nangangalay na rin ang mga kamay ko. Ikaw na ang bahala sa mga natira. Kayang-kaya mo na yan, anak. Tikboy, ano nga pala ang gusto mong ulam mamayang hapunan? Utusan ko kasi ang kapatid mo mamalengke. Ikaw na po ang bahala, Nay, kung anong uulamin natin mamayang gabi. Sagot naman ni Lolo, sabay tawag sa babaeng pasyente na magpapasantigwara. Napaglaruan daw ito ng taong lipoda. Namamaga ang kamay at paa, palaging sumasakit ang ulo sa mga hindi nakakaalam. Ang santigwara ay isang makalumang panggagamot na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng mga albularyo. Ang pamamaraan ng ganitong uri ng spiritual healing ay ginagamitan ng kandila at pinggana. Sa pamamagitan ng usok ng kandila na dinadangdangan sa ilalim ng plato ay nakakabuo ito ng imahe. Dito makikita kung anong uri ng nilalang. May ibang pamamaraan din na ginagamitan ng tubig sa mangkok o palanggana. Nabubuo sa lusaw na patak ng kandila ang ano ng laman lupa.
Makalipas ang ilang sandali, kung saan tapos na si Lolo Tikboy sa panggagamot, ay saglit muna siyang lumuhod sa tapat ng altar at taimtim na nananalangin bilang pasasalamat. Sapat na ang nalikom nilang donasyon. Hindi sila humihingi ng bayad. Para sa kanila, ang bawat barya ay isang malaking biyaya. Tinuturing nila itong grasya mula kay Bathala. Pagkatapos niyang manalangin, sinimulan na rin niyang linisin ang mga kalat sa bahay na paagamutan bago tuluyang magpahinga. Habang nakaupo siya malapit sa altar, ay bigla niyang narinig ang hingal na boses ng kanyang kapatid na si Luna, na tila may masamang hatid na balita pagkagaling nito sa palengke. Ani umano ni Luna sa kanilang ina, may natagpo ang umanong bangkay sa dalampasigan. Hinala ng mga taga-baryo, aswang daw ang may gawa nito. Nawawala raw kasi ang laman loob ng biktima. May ilang parte sa katawan nito na tila hinilap ang balat at nagkalasog-lasog ang laman. At kanino mo naman narinig ang balitang yan? Biglang sabat ni Lolo nang lapitan niya ang kapatid. Narinig ko po kuya sa mga tindera sa palengke, sagot naman ni Luna. Naniniwala ka naman sa kanila. Baka nagpapakalat lang sila ng maling balita. Alam mo Luna, huwag ka basta na lamang maniwala sa mga naririnig mo. Totoo po yun ina kuya. Ang kumakalat na balita dahil natagpo ang bangkay sa dalampasigan, ikatawan po ni Mang Poldo, ang matalik na kaibigan ni ama. Tugon muli ni Luna. Labis ang pagkabigla ni Lolo Tikboy nung bangkitin ng kapatid niya ang pangalan ni Mang Poldo. Si Mang Poldo ay isa ring magaling na albularyo. Madalas ito noon magawi sa kanilang bahay upang makipag-inuman sa kanyang ama. Hindi ito kabilang sa angkan nila pero kasapi sa nabuong lipi ng mga manggagamot at antingero. Malayo-malayo ang agwat nito kay Papay Anselmo. Buhay nga naman, hindi talaga natin alam kung kailan tayo mamamatay. Napakalakas pa ni Poldo para masawi sa kamay ng aswang. Pero pwede ba? Huwag na natin siya pag-usapan. Malapit nang lumubog ang araw. Hindi pa tayo makakapagluto ng hapunan. Ani naman ang kanilang mamay. Napasinghal ito at malalim dahil sa hindi inaasahan na pangyayari. Kinagabihan, matapos nilang maghapunan ay masinsinang nag-usap si Mamay at Lolo Tikboy. Pinag-usapan ng tungkol sa pakikipagsapalaran ni Papay Anselmo sa iba't ibang baryo upang manugis ng mga nilalang. Nababahala ang ginang na baka isang araw mangyari umano sa kanyang asawa ang sinapit ni Mang Poldo. Baka mabalitaan na lamang nila na isa na lamang itong malamig na bangkay. Sa unang araw ng burol ni Mang Poldo ay nakiramay ang buo nilang pamilya. Nakidalamhati ang buong lipi ng manggagamot at mga dating pasyente na napagaling noon ng namayapa. Sa naganap na lamay, doon napatunayan ni Lolo Tikboy na aswang nga ang kumitil sa buhay ng matanda. Ang nakahimlay kasi sa loob ng kabaong ay hindi katawan ng tao, kundi gapas na lamang ng saging. Isang palatandaan na kinain nga ng nilalang ang katawan nito. Makalipas ang ilang linggo, matapos ang libing ni Mang Poldo, saka naman nakabalik ng baryo si Papay Anselmo. Nalumo siya nung malaman ang nangyari sa kanyang matalik na kaibigan. Nagtataka naman sina Lolo Tikboy at Mamay Mirna kung bakit napaaga ang pagbabalik nito. Aniya, agad daw nitong natapos ang misyon. Hindi siya nahirapang tugisin ang nilalang na gumanggambala sa naturang baryo. Isa lamang itong pangkaraniwang aswang na palihim na nambibiktima ng mga alagang hayop sa mga taga-baryo. Lumipas ang ilang buwan ay may panibagong misyon ang natanggap ang Papay Anselmo nila sa isang malayong bayan na kung saan ang mga taga roon ay humihingi ng tulong. May mabangis na umanong nilalang ang gumagambala tuwing sasapit ang hating gabi. Isang buntis ang biktima sa kamay ng isang manananggala. May mga kakilala roon ang ama ni Lolo na kapwa nila antingero, ngunit hindi sapat ang kanilang lakas para paslangin ang halimaw. Masyado itong mailap at maingat kumilos. Tanging si Papay Anselmo lamang ang bukod tanging manunugis na binansagang mangangaso ng mga aswang.
Ngunit bago pa sumapit ang nakatakdang araw ng paglalakbay ni Papay Anselmo, napansin ni Lolo Tikboy at Mamay na tila balisa ito. Animoy may bumabagabag sa kanyang isipan. Anselmo, tila parang kailalim yata ng iniisip mo. Ilang araw ka ng tuliro. May bumabagabag ba sa iyong isipan? Huwag ka na lamang tumuloy ngayon. Mahirap maglakbay kapag ganyan ang kinikilos mo. Ipagpaliban mo na lang muna kaya ang misyon mo. Iba talaga ang pakiramdam ko ngayon. Ewan ko ba kung bakit hindi ako mapalagay. Nag-aalalang wika ni Mamay Mirna sa kanyang asawa. Hindi pwede, Mirna. Kailangan ko ngayon maglakbay. Kahit gaano ang kasama ng pakiramdam ko at kahit sobrang sama ng panahon ay kailangan kong tumuloy. May usapan na kami ng punong kapitan sa bayan. Nagpadala na ako ng mensahe sa kanilang mensahero. Sa ika-5 araw ng kabilugan ng buwan, tutugisin ko ang halimaw. Huwag ka mag-alala, hindi ako nag-iisa. May mga kasama ako na kapwa ko ang tingero sa gagawing pagtugis sa manananggal. Tugon naman ni Papay Anselmo. Paano ako hindi mag-aalala sa iyo, Anselmo? Hindi pangkaraniwang aswang ang tutugisin mo. Masyado mapanganib ang misyon mo ngayon. Hindi biro ang lakas ng manananggal. Alam ko na alam mo, ang ganitong uri ng nilalang ay nabibilang sa malalakas na angkan ng mga halimaw. Paano na lang kung malaking angkan ang babanggain mo? Makakaya mo kaya silang puksain? Huwag ka masyadong pakampante, Anselmo. Hindi siya mambuhay mo. Paano na lang kung bumaliktad ang sitwasyon? Paano kung ikaw ang tugisin nila? May sasalba ka ba ng mga medalyon mo? Isa lang ang buhay mo, Anselmo. Kaya isipin mo naman ang sarili mo. Paano kami ng mga anak mo? Mahabang litanya ng ginang. Hindi talaga ito noon mapakali. Nakakakita siya ng masamang pangitain. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo. Ang kamatayan ay bahagi na ng ating kapalaran. Hindi mo mapipigilan ng tadhana kung oras mo na. Marami ng nilalang ang nasawi sa aking mga kamay. Ang layunin ko bilang pinuno ay protektahan ang ating lipi, lalo na ang ating angkan. Lahat tayo mamamatay, pero sa magkakaibang paraan. Kung sakaling ito na ang huli kong misyon, malugod kong haharapin ang sarili kong kamatayan. Maotoridad na sagot ni Papay Anselmo. Ni walang bakas na takot sa kanyang muka matapos mag-usap ng dalawa ay tinawag ni Papay Anselmo ang aking lolo. Isang mahalagang bagay ang dapat nilang pag-usapan. Bakit po tay? Tanong ni Lolo Tikboy noong makalapit siya rito. Anak, ngayon na ang tamang panahon upang ipamana ko sa iyo ang aking medalyon. Ikaw na ang bagong pinuno sa ating angkan. Ang medalyong ito ay sagisag at simbolo ng iyong pamumuno sa ating lipi. Igagalang ka ng mga kasamahan nating antingero. Patunayan mo, anak, sa kanila na hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Hindi ko nahihintayin pa ang araw ng pagpupulong. Oras na makita nilang suot mo ang medalyong ito, alam na nila ang ibig sabihin. Ngunit masyado pang maaga para tanggapin ko ang medalyong tutay. Bakit hindi nilang natin hintayin ang araw ng pagpupulong? Baka marami ang hindi sumang-ayon dito. Baka nakakalimutan niyo po, itay, na nasa pagpipilian din bilang pinuno ang ilan sa mga kapatid mo. Sa palagay ko po mas karapat dapat sina Chong Mario at Chong Ben na ihirangin bilang mamumuno sa ating angkan. Marahil isa po sa kanila ang nararapat na tanggapin ang titulong to. Tama po ba, tay? Patanda na ang Chong Ben mo at ang tiyo Mario mo naman ay tumatanggi na magiging pinuno ng ating angkan. Nais niyang lumagay sa tahimik na buhay. Kaya nga lahat ng mga kaanak natin nagkawatak-watak. Nasa magkakaibang barangay sila nanananahan. Ngunit ang koneksyon natin sa bawat isa ay hindi maglalaho kailanman. Mananatili itong matatag. Kinausap ko na ang mga kapatid ko. Ang nais nila ikaw, Tikboy, ang magiging bagong pinuno. Pero malakas ka po, itay. Malakas ka pa. Ikaw na rin ang nagsabi na ipapamana mo lamang ang medalyon sa oras na matanda ng nangangalaga nito. At kung malapit na itong mamatay, masyado pa po talagang maaga kung tatanggapin ko po ito. May punto ang sinasabi mo, anak. Tama ka. Ipinapamana ang medalyon oras na matanda na ang tagapangalaga at kung malapit nang mamatay. Pero kung paano kung nalalapit ng aking kamatayan? Hindi lahat ng oras napagtatanggupayan ko ang aking misyon. Minsan ang swerte ay kusang lumalayo sa ating landas. Paano kung isang araw makatagpo ko ang isang nilalang na kayang tumpasan ng aking lakas sa pakikipaglaban? Paano kung ang nilalang na ito
magsisilbing anino ng aking kamatayan. Ngayon ang nakatakdang araw ng aking paglalakbay sa isang bayan. May kaibigan ako roon na humihingi ng tulong. Isa itong mahirap na misyon na kailangan pang pagtulungan ng ilang antingero. Mga antingero na kapwa ko manunugis ng aswang. Ngunit bakit kailangan mo po itong gawin, Tay? Di ba ikaw po ang pinuno ng ating lipi? Bakit ikaw ang tumutugis sa mga aswang? Bakit kailangan itong gawin ng ating angkan? Ano po ba ang nais ninyong patunayan? Alam niyo po, Tay, hindi lahat ng aswang ay masama. Kaya lang din natin sila. May taong mabubuti at masama. At may mga tao din talaga sobrang sama. Kaya nagtataka po ako kung bakit kailangan niyo silang ubusin. Walang mabuting aswang, anak. Lahat sila masasama. Malaking salot sila sa ating lipunan. Kailangan silang paslangin bago pa magkapaminsala. Hindi natin sila dapat kaawaan. Babae man o matanda, pare-pareho lang sila mga halimaw. Hayok sa laman at dugo ng tao. Isa pa sa mga dahilan kung bakit ko ito ginagawa. Yun ay matagal nang umiiral sa ating angkan ang ganitong sistema. Ang mga ninuno natin ay layuning puksain ng mga aswang. Tayo nagmula sa angkan ng mga manunugis. Isa sa mga tradisyon ng ating mga ninuno ay mangaso sa lilim ng buwan, kung saan nagtatago sa dilim ang mga mababangis na nilalang. Malaking karangalan ang kada ulo ng halimaw. Naiintindihan mo na ba ako, anak, kung bakit ko ginagawa ang bagay na ito? Magkatulad lang pala kayo ni Lolo, Tay. Nung nabubuhay pa kasi si Lolo, madalas din siyang maglakbay sa gabi. At sa tuwing umuwi siya ng bahay, palagi may bahid ng dugo ang kanyang kamay. Iniipon din niya sa baul ang bawat pangil ng pinaslang niyang halimaw. Kung tutuusin, wala din tayo pinagkaiba sa kanila. Noong mapagtanto ni Lolo Tikboy ang pinakalayunin ng kanilang angkan mula pa sa kanilang kanununuan, ay tila nakaramdam siya ng hindi patas ang mundo. Alam niyang bawat tao at nilalang na nabubuhay sa mundong ibabaw ay may kanya-kanyang konsepto. Bawat buhay ay mahalaga. Hindi lahat ng masama ay mananatiling masama at hindi lahat ng mabait ay magiging banal. Lahat pwedeng magbago. Depende kung papaano makitungo ang panahon. Nais niya noon na baguhin ang mga bagay-bagay na umiiral sa kinabibilangan niyang angkan. Hangad ni Lolo Tikboy na hanggat maaari ay iwasan nilang madungisan ng dugo ang kanilang mga kamay mula sa dugo ng mga nilalang na nabubuhay sa dilim. Para sa kanya, hindi lahat ng aswang ay masama at banta sa buhay ng mga tao. Malugod na tinanggap ni Lolo ang medalyon. Iyon ang tanging paraan upang baguhin niya ang hindi makatarungang batas ng kanilang mga ninuno. Anak, ikaw nang bahala sa nanay mo. Huwag mong papabayaan ang mga kapatid mo. Protektahan mo sila. Umaasa akong magagampanan mo ang malaking responsibilidad sa iyong balikat. Wika ni Papay Anselmo na tila may ibig ipahiwatig ang bawat kataga. Noong makaalis si Papay Anselmo, napansin ni Lolo Tikboy ang pagkabalisa ng kanyang ina. Nakita pa niya ang patagong pagpatak ng luha. Batid niyang may ibig sabihin ang mga luhang iyon. Makalipas ang kalahating buwan, ay isang masamang balita ang nagpagimbal sa kanilang pamilya. Isang albularyo mula sa malayong bayan ang nagparating na patay na umano si Papay Anselmo. Nagtagumpay daw ito na paslangin ang manananggal, ngunit noong pabalik na ito sa kanilang baryo ay hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Hudyat ng kanyang kamatayan. Ilang mabangis na nilalang ang kumitil sa buhay ng antingero. Tanging pugot na ulo na lamang ni Papay Anselmo ang naiwan na isinabit pa sa bukana ng nasabing bayan. Halos mapaluhod umano ang ginang habang walang tigil sa pag-iyak. Nangyari na nga ang kinatatakutan niya noon bago umalis ang kanyang kabiyak. Samantala ang magkakapatid naman ay labis na nasaktan sa pagkasawi ng kanilang ama. Pero lubos talagang naapektuhan sa nangyari ay ang aking Lolo Tikboy. Nakipagtalo pa siya noon na hindi lahat ng aswang ay masama. Dahil sa nangyayari, labis niyang kinasusuklaman ang mga ito. Balak niyang gumanti at pagbayarin ang may gawa sa kanyang ama. Tama ka, Itay. Salot nga sila sa ating lipunan. Hindi sila dapat hayaang mabuhay dito sa mundo. Papatayin ko silang lahat
Uubusin ko ang lahi nila. Nanggingit-git ang bagang na wika ni Lolo Tikboy. Bago noon umalis ang albularyong naghatid ng balita mula sa bayan, tinanong muna ito ni Nanay Mirna kung si Papay Anselmo lang ba ang nasawi sa kamay ng mga nilalang. Tumangulang ang albularyo saka nagmadaling umalis pabalik sa kanilang bayan. Ngunit napansin ni Lolo ang kakaibang kilos nito na tila parang may tinatago. May naamoy siyang kakaiba na hindi maganda, lalo't dalawa ang taglay niyang agimat. Ang medalyon ng Trispico Roma at ang mutya ng kidlat. Subalit hindi pa niya lubos na nabubusog ng dasal ang medalyon. Hindi pa nakikiisa ang diwa at kaluluwa niya rito. Mukhang minamali tayo ng albularyong iyon Ano na ang gagawin mo, anak? Bilang isang pinuno, ano ang magiging pasya mo sa pagkamatay ng tatay mo? Kalmadong wika at tanong nito sa anak nung makaalis ang dayong albularyo. Tila ang mga luha nito ay biglang naglaho at tanging puot at galit ang makikita sa mga mata. Tama ka po, inay. Tila minamali tayo ng taong yon. Hindi siya pangkaraniwang nilalang. Naamoy ko sa dugo niya ang pagiging aswang. Maghihiganti po tayo, inay. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay ni ama. Ipapaalam ko ito kina Tio Ben at Tio Mario, pati na rin sa mga kasamahan nating antingero. Kwento umano sa akin ng aking magulang, malakas raw ang kutob noon ni na Lolo Tikboy at Mamay Mirna na may kinalaman ng albularyo mula sa bayan sa pagkamatay ni Papay Anselmo. Mukhang planado ang pagpatay. Nung mismong araw na yon, pinatawag ni Lolo ang buong lipi, kasama na ang mga kaanak nila sa mga magkakaibang barangay. Nagsagawa ng pagpupulong tungkol sa gagawing misyon. Ang misyon ay alamin ang lihim na pagkamatay ng dating pinuno at kung ano ang nakatagong lihim sa bayan na iyon. Isang malaking palaisipan ang pagkamatay ni Papay Anselmo. Iniisip pa nga noon ng mag-ina na baka bahagi lang ng kasinungalingan ang tungkol sa manananggala, dahil ang totoo ay balak talagang paslangin ito kung sino man ang nasa likod nito. Marahil isa sa pamilya na naturang bayan ang nasagasaan noon ni Papay Anselmo. Sa naganap na pagpupulong ay piling-pili ang mga antingero na sasama sa misyon. Kabilang narito ang mga kapatid ni Papay Anselmo at ang ilang pang antingero na hindi masyadong matanda. Si Lolo Tikboy kasi ang pinakabata sa kanilang lipi at siya rin ang pinakabatang naging pinuno mula sa kasaysayan ng kanilang angkan. Gagawin nila ito bilang pagtago. Papasukin nila ang bayan na hindi sila mapapansin. Pupuntahan nila ang lugar kung saan huling nagtungo ang dating pinuno. 7 ang bilang nila. Lahat may kasanayan pagdating sa pakikipaglaban. Mga tagatugis ng aswang. Anak, nasabi ko na sa'yo kung saan bayan nagtungo noon ang tatay mo. Malakas talaga ang kutob ko na may kinalaman ng barangay sa bayan na pinagkukutaan ng mga aswang. Mag-iingat kayong lahat. Pagbayarin ninyo ang kumitil sa buhay ng ama mo. Huwag kayong magpapakita ng awa. Maotoridad na wika ni Mamay Mirna. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na matatalas na bagay, matutulis na bakal na busog ng dasal. Ang mahahaba nilang sandata ay ibinalot pa sa tela. Bitbit noon ni Lolo ang bagong hasa na kampilan na may birtud na unang pagmamay-ari nito mula sa mga namayapang antingero na may dugong babaylan. Palihim silang pubuslit sa bayan. Pinag-aralan ng bawat pasikot-sikot. Palihim na nagmasid upang makasigurado na walang matadamay na inosenteng tao. Batid nilang hindi lahat sa bayan ay may dugong halimaw. Sa kanilang pagmamasid, may hindi inaasahan si Lolo Tikboy na makikita niya ang pinaka-albularyong naghatid ng balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Nagtanong-tanong kasi sila sa mga taga roon kung saan matatagpuan ang nasabing barangay na pinuntahan noon ni Papay Anselmo. Ani umano ng kanilang napagtanungan, wala naman daw ganoong lugar sa bayan. Siniguro din ni Lolo na karaniwang tao ang kanilang nilapitan upang hindi maagaw ang atensyon. Palihim nilang sinundan ng albularyo. Tila batid nila na isa na lamang ito sa huwad na manggagamot. Sa palihim nilang pagsunod mula sa hindi kalayuan,
Tila nababatid nila na parang napapansin sila nito. Kaya naisip nilang maghiwa-hiwalay para huliin ito sa oras ng babulyaso ang kanilang misyon. Dinala sila ng kanilang mga paa sa magubat na lugar. Sa isang makitid na eskinita sa pagitan ng matataas na talahib ay doon pumasok ang albularyo na kanina pa nilang palihim na sinusundan. Pagkawari nila, sa dulo ng daanan iyon matatagpuan ang natagong barangay. Ngunit hindi pa nga sila noon nakakarating sa kalagitnaan ay biglang tumakbo ang albularyo. Sumuot ito sa malalagong mga puno. Mabuti na lamang at sanay sa pangangaso ng mga aswang ang mga tiyuhi ni Lolo. Kaya nahuli nila ito Tio Ben at Tio Mario. Nagpapanggap umanong albularyo. Ikaw? Anong klaseng kasalanan ko sa inyo? Nauutal na tanong ng lalaki matapos itong mahuli. Parang takot na takot ka yata. Sa tingin mo ba basta-basta mo na lang kami maluloko ng nanay ko? Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ng aking ama. Ngayon magsabi ka ng totoo. Sino ang pumatay sa tatay ko? Ano ang atraso niya sa inyo? Wala akong pakialam sa mga pinagsasabi mo. Kaya pakawalan niyo ako. Kung ganon, kailangan na kitang paslangin. Hindi ka naman tao eh. Kaya ang isang tulad mo, hindi dapat umiiral sa ibabaw na to. Halos hindi ito makapaniwala sa tinuran ng aking lolo. Alam ni Lolo Tikboy ang tunay nitong katauhan. Akmang tatabasin na ni Tio Ben ang ulo ng bihag ay bigla itong nang makaawa na wag umano siyang papatayin. Napag-utusan lamang daw ito na ihatid ang balita na patay na umano si Papay Anselmo. Alam din nito kung sino talaga ang pumaslang sa dating pinuno. Walang iba kundi ang kapitan sa nakatagong barangay sa dulo ng kagubatan at kasabwatang isang antingero. Tinanong ni Lolo kung ano ang atraso ng kanyang ama sa kapitan. Aniya, pinaslang daw noon ni Papay Anselmo ang anak ng pinuno ng mga aswang. Ang kapitan mismo ang tinutukoy nitong pinuno, ngunit hindi lang iyon ang kanilang nalaman. Isang bagay pa ang iwinaksi nito. Isa umano sa mga kaibigan ng ama ni Lolo ang nagtraidor. Ipinagkalulo nito si Papay Anselmo. Nung banggitin nito ang pangalan ng taong tinutukoy nito, ay labis silang nagulantang. Sumiklab sa kanilang puso ang nag-aalab na galit. Sabi umano ng bihag, ang nagkalulo sa ama ni Lolo Tikboy ay walang iba kundi ang pinsan ni Papay Anselmo na si Tatang Berto, na siyang naninirahan noon sa kalapit bayan na kanilang pinuntahan. Ang pinag-ugatan umano ay inggit. Nais daw noon ni Tatang Berto makuha ang medalyon ng Trespeco Roma. Ang inaasam nito na maging susunod na pinuno ay tinutulan noon ni Papay Anselmo, Tio Ben at Tio Mario at ang iba pang kasamahan nila sa lipi. Ang nais nilang maging pinuno ay si Lolo Tikboy. Napag-alaman pa nila na magkaibigan umano sina Tatang Berto at ang kapitan na utak sa pagpatay. At si Tatang Berto pa mismo ang pumaslang sa dating pinuno ng mga antingero. Patraidor ang ginawa nitong pagpaslang sa ama ni Lolo, sa kadahilanang wala itong laban kung harap-harapan silang maglalaban. Matapos paslangin ay dinala nito ang bangkay sa kuta ng mga aswang bilang patunay na nagawa nito ang utos. Sa puntong iyon, tila nahimasmasa ng aking lolo. Napagtanto niya na wala namang kinalaman ng ibang nilalang sa nangyari, dahil ang tunay na salarin ay isa sa mga kasamahan nila sa lipi at mismong kadugupan nila. Ngayon nasabi ko na ang lahat. Pwede niyo bang pakawalan niyo na ako? Kung gusto niyo, dadalhin ko kayo sa pinagkukutaan namin. Basta buhayin niyo lang ako. May alam akong daan kung saan madali lang kayo makakapasok sa aming kuta. Ituturo ko rin sa inyo ang kinaroroonan ni Tatang Berto. Malamang kasama siya ngayon ng kapitan. May pamilya ako. Maliit pa ang anak ko. Kaya pakiusap, huwag niyo akong patayin. Tahimik kami namumuhay. Wala kami ginagambalang mga tao. Kaya nga kami naninirahan dito sa gubat. Ngunit kung papatayin niyo ang kapitan, marahil marami ang matutuwa sa mga kalahi ko. Mahigpit itong pinuno, abusado at uhaw sa kapangyarihan. Maraming gusto mong pabagsakin ng aming kapitan, kaya matutulungan ko kayo sa bagay na yan. Saad na paliwanag ng bihaga.
Batid nilang nagsasabi naman ito ng totoo, kaya't nagtiwala dito si Lolo. Sinamahan sila nito sa mas ligtas na daan. Isang tagong lagusan na tanging ang mga naninirahan lamang sa barangay ang nakakaalam. Sinamantala nila Lolo habang tirik pa ang araw. Papaslangin nila si Tatang Berto at ang pinuno ng mga aswang na hindi mapapansin ng ibang mga kasapi. Noong marating nila ang hangganan ng barangay, agad na tinuro ng lalaki ang tahanan ng kapitana. Kung tatawid sila sa bakod sa bandang likod, madali umano nila itong mapapaslang. Nakakasigurado din sila na nasa loob ng bahay ng kapitana ang traidor na antingero na si Tatang Berto. At dahil may mga nilalang na malapit sa bakuran ng pinuno ng mga aswang, ay nakiisa ang bihag. Lalansahin nito umano ang mga kauri niya. Ilalayo niya ito sa bakuran ng punong kapitan. Nang makalayo ang mga ito, doon nila pinasok ang bakod na pinangungunahan ni Lolo. Tahimik silang kumilos, maingat sa bawat galaw. Nilakasan nila ang kanilang pandama habang mahigpit nilang hawak ang kanika nilang mga sandata. Ani umano ng aking mga magulang nung pasukin ng pangkat ni Lolo ang tahanan ng kapitana, kung saan doon sila sa likod dumaan, ay nakita nila ang pugot na ulo ni Papay Anselmo. Nakalagay ito sa malaking garapon na may tubig. Ginawang palamuti, kaya mas lalo tuloy tumindi ang galit ni Lolo Tikboy, Tiyo Ben at Tiyo Mario. Nang tahimik nilang pasukin ang sala, gumuhit sa kanilang paningin si Tatang Berto. Kasama nito ang kapitan at dalawa pang matandang aswang. Naglalaro ang mga ito ng baraha habang sinasabayan ng alak. Sa pagkakataong yun ay mabilis silang kumilos. Hindi nila hahayaang makaporma pa ang mga ito. Walang habas na pinagtatagaan ni Lolo Tikboy ang matandang albularyo na nagkanulo sa kanyang ama. Habang pinaliguan naman ng taga nila Tiyo Ben at Tiyo Mario ang punong kapitana. At ang iba naman ay kinitilang buhay ng dalawang matandang aswang. Hindi sila nagpakita ng awa. Hindi lang malalalim na sugat ang natamo ng mga ito sa kamay nila Lolo. Pinutulan din nila ito ng mga ulo. Wala silang iniwang buhay sa loob ng bahay na yun. Walang asawa at anak ang kapitan, kaya't walang naging sagabal sa ginawa nilang pamamaslang. Naghanap si Lolo ng maliit na sako at isinilid niya rito ang pugot na ulo ni Papay Anselmo at Tatang Berto. Dadalhin nila ito pabalik sa baryo. Sa tulong ng nilalang na nagsilbi nilang bihag nung una, ay malaki ang naitulong nito sa kanilang paghihiganti. Nagawa nilang makalabas sa kuta nang hindi man lang natutunugan ng mga aswang. Kwento noon ni Lolo sa aking mga magulang, kayang-kaya raw nilang ubusin ang mga nilalang sa barangay kung nanaisin lang nila. Kaso hindi nila ginawa bilang pagtupad sa isang pangako sa nilalang na tumulong sa kanila para mapadali ang misyon. Higit sa lahat, batid nilang hindi naman masasama ang mga ito, maliban na lamang sa mga binawian nila ng buhay. Noong makabalik ang pangkat nila sa baryo, hindi batid ni Lolo Tikboy kung ano nga ba ang totoong nararamdaman ng kanyang ina nung makita nito ang pugot na ulo ni Papay Anselmo. Sarit-samong emosyon ang nagpapakita sa mukha nito, habang ang mga kapatid naman niya walang tigil ang pagdaloy ng mga luha. Kahit na ulo na lamang ito, ay binigyan nila ito ng maayos na libing. Ngunit ang pugot na ulo ni Tatang Berto ay halos sumpain ni Mamay Mirna. Sinunog nila ito bago inilagay sa palayok at nilibing sa putik. Kahit nasawi ang dating pinuno ng mga antingero sa malupit na pamamaraan ng traidor ng kaanak, ay lubos pa rin ang nagpapasalamat ang kanilang lipi dahil nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito. Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos namang pinuno ang aking lolo. Naging maganda ang pamamalakad nito sa grupo at binuong alyansa ng mga albularyo at antingero sa magkakaibang lugar, lalo na sa mga karatig baryo. Ang batas na matagal nang sinunod ng kanilang angkan ay kanyang binago sa mas makatuwid na landas. Ang nais niyang maging patas at pantay-pantay ang buhay sa pagitan ng mga antingero at mga aswang. Kung may kailangang iligpit o burahin sa mundo, yun ang mga masasamang nilalang na walang tigil sa pagkakauhaw sa laman at dugo ng tao. Kinalaunan
Nagsimula nang maglakbay si Lolo sa iba't ibang baryo sa panig ng Kabisayaan. Nilalagyan niya ng marka at palatandaan ang bawat lugar kung saan may mabangis na nilalang na patuloy na nambibiktima ng mga inosenteng tao. Tinutugis niya ang mga ito at kinikitil ang mga buhay. Ang pangalan niya ay mas lalong tumunog sa mamamayan. Tinagurian siyang aswang hunter ng Siquijor. Ngunit sa kabilang banda, aksidente niyang nakilala si Corazon, isang babaeng nagmula sa angkan ng mga aswang. Nagkakilala sila noong magtungo siya sa isang liblib na bayan sa Capiz, isang lugar kung saan may napapabalitang may pugad umano ng mga aswang. Ngunit nang marating ni Lolo ang pugad na iyon na tinaguriang huling himpilan ng mga aswang, ay wala namang naganap na labanan. Ni isa walang nasawi sa kanyang mga kamay. Imbis na tugisin niya ang mga ito, ay iba ang kinalabasan. Pag-ibig ang natagpuan niya sa lugar na yon. Mababait ang mga nilalang doon at lumalaban ng patas. Mahigit 3 buwan din na natili si Lolo Tikboy sa himpilan ng mga aswang. Matagal niyang nakapiling ang babaeng bumihag sa kanyang puso sa maikling panahon. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Sa madaling salita, may nangyari sa pagitan nilang dalawa. Ang lugar ni Corazon ang nagsilbing pangalawang tahanan ni Lolo, ngunit ang kapalaran niya ay tila pinaglaruan ng tadhana. Makalipas kasi ang ilang buwan, buhat ng mabuntis niya si Corazon, ay naisipan niyang pumunta ng Dueñas. Isang kaibigan niyang antingero ang nagpaabot ng mensahe na may isang pamilyang aswang ang di umano nag-aasik ng lagim sa baryong iyon. Kaya hindi na siya nag-atubili na puntahan ang nasabing lugar. Sa Dueñas, dito niya nakasagupa ang pamilyang nagmula sa angkan ng mga gabunan. Higit na mas malakas ang nilalang na ito sa mga naunang halimaw na kanyang nakalaban. Mas nangingibabaw ito sa lahat ng mga aswang, ngunit ang nakakakilabot nilang anyo at pambihirang lakas ay malayong malayo kung ikukumpara sa taglay na kapangyarihan ni Lolo na nagmula sa tangan niyang mutya ng kidlat at medalyon ng Tespico Roma. Nahirapan man siya sa pakikipaglaban, nagawa naman niyang burahin ang mga ito sa mundo. Napaslang niya ang pamilya ng mga gabunan. Dahil sa angking husay niya sa pakikipaglaban, ay malaki ang naging respeto sa kanya ng mga taga-baryo. Itinuring siyang tagapagligtas ng Dueñas. At dito sa lugar na ito, nakilala niya si Alona, isang dalagang may nabubukod tanging ganda. Tahimik at mahinhin kumilos, animoy hindi makabasag pinggan. Pareho silang nagkagusto sa isa't isa. Hindi nila napigilan ang bugso ng kanilang damdamin. Ang pagmamahal niya kay Alona ay higit na mas matibay kaysa kay Corazon. Hindi na muling bumalik pa si Lolo sa lugar ng babaeng una niyang minahal. Ang babaeng may dugong halimaw. Isinama niya si Alona sa kanilang baryo at nagsama sila sa iisang bubong. Kinalaunan, hinarap niya ito sa altar at tuluyan na nga silang nagpakasala. At ang babaeng pinakasalan ni Lolo ay walang iba kundi ang aking lola. Ang tungkol naman kay Corazon ay inilihim na lamang ni Lolo sa kanyang asawa, lalo't nagsimula na silang bumuo ng pamilya. Aminado si Lolo malaki ang pagkakasala niya sa unang pagsinta. May malaking responsibilidad siyang iniwan kay Corazon. Di hindi nga raw niya nalaman kung lalaki o babae ang anak niya kay Corazon. At iyon ang malaking kasalanan niyang nagawa sa buong buhay niya. Hanggang sa bawian na lamang siya ng buhay nitong kasalukuyang taon na. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Hango sa naging karanasan ng aking lolo na isang tagatugis ng aswang sa kanyang kapanahunan. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybaya, Gabriel ng Samara.